Hi guys! Once again, welcome na naman po sa aking YouTube channel. So, ito na naman po si Shina Shop Vlog na nagsasabi sa inyo na isang magandang umaga or magandang gabi, magandang tanghali sa ating lahat. Since na nagbablog tayo, naisipan ko na rin din na mag-vlog at gusto ko na rin din i-share lalong-lalo na doon sa mga aking mga subscribers at aking mga viewers ang aking mga experience sa aking pagbablog. Dahil gusto ko rin ma-experience po nila kung ano yung mga bagay na dapat kong i-share sa kanila as a content creator. And then, way back doon sa mga times na nagsimula ako or mag-start ako mag-vlog guys, wala po talaga ako nakikita na content sa YouTube na pwedeng umalalay lalo na doon sa mga maliit na subscribers at mga YouTubers na willing na gustong umangat ang kanilang YouTube channel sa mundo ng YouTube. Lahat naman tayo dito, nagbabaka sakali dito sa mundo ng YouTube na sana tayo ay umangat at bigyan tayo ng chance ni YouTube na makilala sa mundo ng vlogging or sa pagbablog. Isip kong mag-share ng aking mga experience para na rin makatulong, lalong-lalo na doon sa mga nangailangan aking tulong as a content creator. So, itong sinishare ko sa inyo guys is base lang po talaga doon sa mga na-experience ko as a small content creator na nag-start pa lang talaga ako sa pagbablog. Kung bago ka dito sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-hit na rin yung notification bells guys para kayo ay updated sa aking panibagong videos na ina-upload. Ang content natin ngayon, dahil syempre gusto ko rin mag-share talaga ng mga experience or knowledge or idea sa mga small content creator na katulad ko na gusto umangat sa mundo ng pagbablog. Itong content to ay napakahalaga po talaga na malaman ninyo guys para kahit paano ay magkaroon kayo ng idea na ganito pala ang talaga ang dapat gawin natin as a content creator. So, ang content natin ngayon guys paano ba pinopromote ni YouTube ang ating mga videos or ang ating mga content sa ating YouTube channel. So, based on my experience guys, sa dami-dami ko nang ginawa ng videos, ginawa na content, I suggest na kailangan po talaga na mag-focus tayo sa ating mga content or topic. So, before kasi, makatotohanan tayo guys, kung ano-ano lang po talagang mga content ang ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Hindi naman din po ako nagsisisi doon dahil doon sa mga content na yon is natulungan din naman nilang iangat yung aking YouTube channel in a way sa mga views and subscribers. But then, meron po kasi tinatawag sa YouTube na YouTube algorithm. So, YouTube algorithm guys is kailangan meron kang niche or need mo talagang mag-focus sa content which is kailangan na ipopromote ni YouTube ang iyong mga videos. Kasi kung halimbawa makikita ni YouTube nag-focus ka doon sa content or doon sa topic na yon, it is possible or posible po talaga na ma-promote ni YouTube ang iyong YouTube channel. So, yun po yung reason kung bakit may nakikita kayo sa YouTube as mga content creator na iisa lang kanilang topic. Halimbawa, pagluluto, mga documentaries, nag-focus lang talaga sila doon dahil meron ang tinatawag na YouTube algorithm which is si YouTube mismo ang magpro-promote ng iyong YouTube channel sa mga viewers at sa mga subscribers. Lalong-lalo na doon sa mga topic na gustong malaman ng mga subscribers at mga viewers. Kasi, as I told you before, there are kinds of person na pupunta dito sa YouTube. Number 1, entertaining. Number 2, informative. And of course, yung learning. So, kailangan matuto po talaga sila doon sa iyong YouTube channel. So, I told you na hindi naman tayo artista or sikat or ma-influensyang tao para tangkilikin dito sa mundo ng YouTube. So, kailangan po talaga nating magtiyaga or gumawa ng mga content which is very informative and learning. Lalong-lalo na doon sa mga baguhang YouTuber na, syempre, meron naman po talagang pupunta dito sa YouTube na gusto lang nila na magkaroon ng memories, kaya sila nag-upload ng mga videos. But kung ako sa'yo, kung small content creator ka, mag-focus ka na sa mga videos or sa mga content na gusto mo talaga. Kasi para hindi maguguluhan ng iyong mga subscribers at hindi sila mag-unsubscribe sa'yo dahil nakafocus ka lang doon sa content na gusto mo. Katulad ko guys, isa po akong healthcare worker, student, and of course, busy ako everyday. So, nag-iisip talaga ako ng content which is doon ako dapat na mag-focus na hindi mag-unsubscribe ang aking mga subscribers at hindi masayang yung kanilang effort sa pagpunta sa aking YouTube channel. So, nag-focus talaga ako dito sa pag-share ng aking mga experience sa pag-vlog. Yun po yung pinaka-example ko guys kung bakit kailangan natin mag-focus sa ating content. Kasi meron tinatawag na YouTube algorithm. So, yung YouTube algorithm na yun guys, yun po talaga ang pinakamahalaga sa isang content creator na kailangan po talaga niya mag-focus sa kanyang content at sa kanyang topic na gagawin. Para kahit papano si YouTube na mismo ang magpo-promote ng kanyang mga videos at sa kanyang YouTube channel sa mga viewers at sa mga subscribers. Sa una, medyo mahirap po talaga mag-vlog. Kasi syempre,
nangangapa ka pa sa una talaga. Ako din, ganun po yung na-experience ko as a content creator. Nung una, sobrang nangapa po talaga ako. And then, lahat, step by step, pinag-aaralan ko po talaga magmula sa editing videos, sa paghahanap ng content, kung paano ba ako mag-discover ng mga viewers at ng mga subscribers. Medyo mahirap po talaga. Kung challenging yung mga pinagdaanan mo, mas dun ka matututo. So, yun po yung aking mga na-experience. So, sa mga content creator na katulad ko na maliit or nagsisimula pa lang sa pagbablog, huwag kayong sumuko guys. Go lang ng go. Alam ko po na meron kayong capacity or capability na gumawa ng YouTube channel at huwag na huwag niyo pong pababayaan yung mga YouTube channel dahil promise one of these days and kailangan talaga na magtyaga-tyaga kayong mag-upload and mag-focus and of course maghanap as much as possible, maghanap kayo ng topic na which is very informative and learning para kahit paano ay hindi masasayang ang pagpunta nyo sa YouTube or ang paggawa nyo ng YouTube channel. So, sana naman meron kayo natutunan for my content for today. So, ito na naman po ay yung Shy na Siya vlog na nagsasabi sa inyo kung kaya ko. I'm sure kakayanin mo rin. So, don't forget to subscribe at pag-hit na rin yung notification bells guys para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much. Sana meron naman kayo natutunan for my content for today. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.